Unang Lunes, mga kaibigan, ng buwan ng Oktubre 2023 at muli kami ho ay naririto ang Media Health Forum, live and direct mula po naman sa Quezon City, Philippines. Sa ngalan po ng Bauer Corporations, sa pangunguna po ng aming General Manager Richard Dixon Gomez, ang ating inventor scientist at ang ating mga invited guests, kasama si Lakay Rolly Gonzalo. Lakay! Hello! Sandali, nagkakapiho ang ating senior Lakay, ang aming senior sa broadcast industry. Anyway, mga kaibigan, muli tatalakay tayo sa isang mga paksa at pangunahing mga bagay na nakatuon pa rin po naman sa ating advocacy ang pag-legalize ng ito po namang medical cannabis. At special ang ating mga panauhin ngayon. And of course, unang-una dyan, ang aming General Manager ng Bauer Corporation, mga kaibigan, ang ating kaibigan sa kalusugan, Richard Dixon Gomez. Magandang umaga sa inyo lahat ng ating mga tagapakinig, sa lahat natin taga-subaybay sa Media Health Forum. Thank you so much for joining us today. Marami po tayong pag-uusapan. Marami tayong information na i-share sa lahat ng mga advocates, sa lahat ng mga naghihintay na gumamit ng medical cannabis, sa lahat na may mga malulubhang karamdaman na nangangailangan ng tulong ng medical cannabis. Nandito po kami, marami kami ibabahagi sa inyo ngayong araw na to, lalong-lalo na po kasama natin ang ating mga special guests for today. Sa ating mga media na nandito at nakasubaybay, thank you so much. Opo, mga kaibigan, at we're podcasting live sa inyo po namang mga Facebook page, sa ating po namang Media Health Forum page, Bauer Tech Corporation page, at lahat pong yan ay mapapanood ninyo live and direct as if this very moment. Samantala, ang isa pa sa ating mga panauhin ay isa sa mga advocates pa rin po ng cannabis at isa sa mga talaga namang ever since ay kastuwang na natin sa pagsusulong ng advocacy na ito at pagbibigay ng paglilinaw sa mga maling impressions sa cannabis. Si Dr. Donabel Cunanan. Doc! Good morning. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig. Magandang umaga, Dr. Richard, Raph, Sir Lakay, and of course, Edwin. Thank you. Thank you, Doc. At syempre, marami sa inyo siguro ang medyo ang nagkakaroon ng curiosity, lalo din sa mga nanonood sa inyong mga gadgets as of this very moment, sapagkat may katabi si Boss Richard na kahawig niya, na parang kahawig ko rin. Alam niyo naman, minsan lang kami magkita-kita, no? Sa tagal ng panahon, may kanya-kanya kaming mga pinagkakaabalahang shooting. Anyway, gusto namin at nagulat kayo, no? Akala niyo, ngiti lamang, pang toothpaste lang yung kanyang ngiti, pero may advocacy ho yung mama na ito ating panauhin. Siya po ay isa sa mga kilalang aktor at medical cannabis advocate, member ng Canna Hopefuls Inc., ang aktor na si Rafael Rosel. Rap, welcome! Yes, thank you so much. Good morning po sa inyong lahat. Maraming salamat sa lahat ng naka-tune in at sa lahat ng pumunta dito ngayon to hear our stories and to further research kung anong pwedeng gawin dito sa cannabis plant na to. Thank you so much. Boss, opening statement muna, Boss Richard. Ano ba ang magiging bahagi ni Rap dito sa ating advocacy at the same time? Isang dekada na kasama si Rafael sa advocacy ng medical cannabis sa Philippines. Kung di ako nagkakamali, nadinig ko nga kanina, pati pa sa mga rally sa Quezon Avenue, kasama pa no? Isang dekada na hanggang ngayon, ipinaglalaban ang paggamit ng medical cannabis sa Philippines. Nabanggit ko kanina, yes, this is the realization ng ipinaglalaban for 1 decade. At ngayon, magbabalik tanaw. Ano ba ipinaglalaban dati? At ngayon, malapit na natin makamit. At yun, kasama sa mga isi-share nila mamaya. So, simulan na natin ang pagtatanong, particularly kay Rapi o kay Rafael Rosel. Sir, ano ang unang, ikaw ba talaga ay, since then, ay advocates ng cannabis? Actually, ever since 2009 pa, naging parang research namin ng magkakapatid dahil si Mami, she was diagnosed with thyroid cancer 4B terminal. So, nag-undergo siya ng chemical treatment at nakita namin na imbis na gumaling siya, parang she just kept getting worse. So, para sa amin, sabi namin na if the next step is chemotherapy, which is an even harsher treatment, sabi namin baka hindi kayanin ni Mami to. So, kami magkakapatid, we researched into something na tingin namin was really out of this world na
sinasabi ng lahat na droga siya, pero may ibang nagsasabi na gamot siya. So may rumor back then na it cures cancer. So sabi namin, why not try something that's organic, something that's been rumored to heal cancer rather than try and gamble mom's life on something na has been researched to only have a 3% chance of survival rate. So nung ni-research namin, pumunta kami ng isang kapatid ko sa Amsterdam. Pumunta kami sa isang cannabis convention doon. Every year, they held something called the Cannabis Cup sa Amsterdam. At sumali kami doon. We participated as judges to get easy access sa mga convention kung saan namin nakita kung paano i-extract yung oil para gumawa ng what they called back then Rick Simpson oil. At itong oil na to was the one that was rumored to help aid in healing cancer. So we found out, or we learned how to extract the oil. We talked to our other friends abroad kung paano i-extract yung oil na to. And eventually, nung may nahanap kami na willing na itry yung extract yung oil na to, we gave it to mom. And siguro after 2 to 3 months lang, nung bumalik si mami sa doktor niya, under the microscope, tiningnan nung doktor si mami, tapos sabi niya, whatever you're doing, Mrs. Rosel, keep on doing it because your cancer cells are regressing. So, from that point on, sabi namin, okay, this might actually work. So, tinuloy namin treatment kay mami until na hanggang ngayon, hindi na siya umabot sa chemotherapy. And she's healthier than ever. Nag-regress yung cancer cells niya and maintenance na lang ang ginagamit niya ngayon. And kaming mga magkakapatid, parang we became really happy na nandito pa rin si mami and we found a better alternative to the harsh treatments that they actually recommended for her. So it was a long journey, and noong 2013, we saw this group sa Facebook. Back then, it was called Moms for Cannabis. And I decided to go there sa Quezon City Circle, yung meeting point. And nag-share kami ng stories doon, only to find out na ang dami palang nangangailangan at maraming ma-experience sa pag-benefit ng cannabis. And sabi namin magkakapatid na this is something that's worth spreading to the people, telling the people and letting patients know that there is a better alternative talaga. Yun nga lang, it was illegal. So we started joining the gatherings and eventually hoping that there would be a fighting chance for this very medicinal plant to be accessible for patients na nangangailangan. So yun po yung story ko. Opo, okay lang. At Boss Richard Nixon Gomez there, as General Manager ng Powertech, yung ating isa sa mga Filipino-owned manufacturing company na nakakatuon dito sa mga gamot. Nabanggit ni Rosel kanina yung tungkol dun sa kapangyarihan ng cannabis. Ano bang masasabi natin dito na talagang ingredients na nakapagpagaling doon sa kanyang nanay? Maraming possible na therapeutic benefits ang cannabis. Kasama na dyan yung ginagamit para sa may epilepsy sa mga bata, seizure disorder, Alzheimer's, Parkinson's. Ginagamit na rin yan para sa may anxiety, depression, sleep disorder. Pero proven na rin siya ang ginagamit bilang panlaban sa pain. Halimbawa, cancer pain, terminal. Yung binibigyan ng mga morphine, hindi na tumatalab. Binibigyan ng cannabis, tumatalab. That is for pain. Pero may mas bagong research ngayon na kung saan hindi lang siya for pain, but for cancer treatment itself. Magkaiba yung ginagamit siya for cancer pain at iba naman yung cancer treatment. Kasi for pain, ibig sabihin, ano lang siya, kung yung sakit, yung pain level ang tinatanggal, yung cancer hindi. Pero sa na-share sa atin ni Rafael kanina, sa mother niya, hindi naman pain ang ginamot. It is the cancer itself na gumaling. Marami ngayong active research on the cancer therapeutic value ng cannabis. Hindi lang yan, pati sa diabetes. May mga research ngayon kung paano nakakatulong ang cannabis panlaban sa diabetes. Kaya napakarami, wide range. May mga limitations lang dahil maraming bansa dati pinagbawal ang cannabis. Ngayon, may 6 na bansa na allowed na ang cannabis, biglang gumulong ngayon pagkarami-raming research. Sa Philippines, maraming research din ang mangyayari. Thank you, sir.
Rap, sa showbiz industry particularly, as we all know, di ba? Sinasabi nila noong una, masama impressions pag artiste. Nagte-take ng drugs yan para tumagal sa kanyang stamina, yung kanyang puyat. Si Senator Robin, being the actor, nagkaroon na ba kayo ng interaction sa isa't isa kung paano Ever since na pumunta siya sa Israel at nag-study, ever since then hindi pa kami nagkikita at nag-uusap po. Pero I'm hoping in the near future we can connect and talk things out. Yes. Ma'am Donabel, Doc, ano na ba ang latest sa Kana Hopefuls natin, yung inyong mga activities na sinasagawa so far? So far, no, ngayon po nag-aantay po tayo ng technical working group sa ating pong House of Representatives. And I would like also to commend ang ating pong kaibigan and fellow advocate si Rafael that in spite and despite of his status as a celebrity, as an actor, talagang very passionate siya. Gusto ko lang i-share that we were together way back 2013. Tama yung sinabi niya, yung aming pong advocacy has already evolved from Philippines Moms for Marijuana. Yun po yung una naming pangalan, Philippines Moms for Marijuana, because we were originally we started it with fellow moms, pero meron ding mga like si Rafael, anak na lalaki, meron din mga daddy, may lolo, lola, pero majority talaga ng lumabas, talagang nagkalakas loob, mga nanay, yung kagaya namin. And then from Philippines Moms for Marijuana, kami po ay naging Philippine Cannabis Compassion Society. So yun po yung pangalan na talagang tumatak sa publiko, PCCS. And then eventually, we decided to rename ourselves na Kana Hopefuls because we want to project an image that these cannabis patients, medical cannabis patients particularly, are hopeful that eventually or sooner that we can imagine, we can make it happen. So, ayun po, sir. Thank you, Doc. At nandito na rin ang ating isa sa mga advocate si Dr. Jem Mutia. Doc, kaway-kaway pag may time. At saka si Ma'am Sarah Witingban Cruz. Ang di ko nakilala kanina. Anyway, dun sa ating mga kasama sa media, particularly sa ating mainstream at maging sa social media, open na yung ating table for questions. Si Michael Rogas, sir, ng Radyo Pilipinas. Magandang umaga po kay Mr. Russell. Yung pong ina ninyo gumaling sa cancer? Yes po. Ano yun? Dahil sa paggamit ng gamot na merong sangkap ng cannabis? Opo, yung oil niya mismo, yung Rick Simpson oil na nakuha namin sa Scandinavia po. Tapos kinumbine niya with a healthy diet, syempre. Okay. Gaano siya katagal nag-suffer sa sakit na cancer? She was diagnosed with thyroid cancer stage 4B terminal noong 2009. And then when we started the treatment, siguro we got the medicine to her mga 2010 na. And only after 2 months, nakita ng doktor na may result na kakaiba na hindi niya maintindihan kung paano na-achieve ni Mami yon. So, hindi niya na-question si Mami. Sinabi niya lang, whatever you're doing, keep it up. From 2009 to 2010, right? Yes, pero 2010 niya nakuha yung gamot. Kumusta siya ngayon? She's healthier than ever. Wala na. Yeah, tapos mas relaxed na siya ngayon. Hindi na siya yung agit na nanay tulad dati na lagi sumisigaw ng uutos. As in, ang relax niya ngayon, parang panibagong nanay ulit. Sorry doon din ba sa cancer siya namatay or sa ibang sakit naman? Ano pa? Sa ibang sakit? Hindi, sorry. She's alive. What I mean, doon ba siya gumaling sa sakit na cancer at hindi na siya na-diagnose sa ibang sakit? Hindi, wala na po. Wala nang ibang diagnosis. Wala nang diagnose? Yeah. Okay. At kung sakasakali man na magkaroon ulit ng pagkakataon na maging active siya sa mga social gathering, magiging kasama mo rin ba siya sa magiging advocate ng cannabis? Yes, actually si Mami dapat yun nandito pero nasa Cebu po siya ngayon. Yung story galing sa perspektibo niya, mas detailed. So, spokesperson ako for Mom and since may reach din ako sa social media, I decided to take that step and tell the people about Mom and the benefits of cannabis. Rap, medyo yung kasing pinagdaanan ninyo mabigat, ano? Yes. Pero dahil kahit papaano masabi naman natin meron kayong kakayahan talaga, pumunta pa kayo ng abroad para magpagamot ng inyong... Well, they were living in Abu Dhabi during that time.
So the travel from Abu Dhabi to Amsterdam was closer than from here to Amsterdam. Pero fortunately, naging legal na sa Thailand. So should anyone want to try it or research it, malapit lang yung Thailand dito sa Pilipinas. So kahit papaano sa ibang bansa nahanapan na lunas yung sakit ng inyong ina. Pero para sa ating mga kabayan na walang kakayahan na magtungo sa abroad, kahit nga pumunta nga ng ospital, halos wala pang kakayahan din paminsan, ano? Ano ang apela mo sa ating mga mambabata, sa ating pamahalaan, considering na meron ng pending bill ngayon sa Senate, sa Congress, to legalize the use of cannabis for medicine? What is your appeal to our government and to our lawmakers? Well, to the government, trying to be nice, for the longest time, there has been a rumor that cannabis heals and cannabis cures various ailments. Personally, yung tanong ko is if there's been rumors and there has been research and there has been clinical studies abroad, internationally, outside the Philippines, why do we have such a difficult time trusting those research abroad, and why do we need to research it here pa in order for it to be available for the Filipino people? Ang dami-daming research sa Amerika na tinatanggap natin kahit walang research dito. There's new medicines coming out, we accept it. But when it comes to marijuana or cannabis, yung question dyan is, why is there such a bad stigma here in the Philippines when there's research na abroad? So para sa akin, personally, there's not much I can do personally to help the people. I think it's up to the government per se to do their own studies and trust the research that's been done abroad para maging available para sa mga nangangailangan dito sa Pilipinas. Okay. Last na lang. Sige. Being an actor, kilala ka namang kilalang actor sa Pilipinas, one of the na ina-idolize ka ng marami nating mga kababayan. Pero sa kabila nito, meron din kayong mga kasama sa industriya na nalululong sa paggamit ng marijuana. Sa tingin mo, dapat naman talagang i-discriminalize itong paggamit ng marijuana? Yung decriminalization, mas pro ako doon, sir. Sa totoo lang. Siyempre, darating yung tanong dyan, baka abusuhin ng Pinoy. Pero when we ask ourselves, ano ba yung definition ng abuso? Kasi the bill involves regulation. There will be regulatory bodies that will prevent people from completely abusing the drug, di ba? So, if we were to, for example, introduce alcohol in this time, would you be pro or against it, knowing the side effects of alcohol? Sorry, I'm asking you, would you be for or against it? Against, syempre. Yeah, diba? So, knowing that through research that cannabis is safer than alcohol, what's the problem of accepting something that could be medicine, and if you abuse it, the chances are you'll just fall asleep. Whereas when you abuse alcohol, you'll end up in the hospital. Diba? Even the simple medicine as, for example, paracetamol, ubusin mo yung isang banig nun, anong mangyayari sa'yo? Ubusin mo ang 10 joint, anong mangyayari sa'yo? Makakatulog ka lang, magfo-food trip ka. So I think it's a very friendly substance compared to the other substances that are legal out there. So why not check out the research abroad? Why not take the shortcut? Why go through all the difficulties of having to research it in our country when the results are already out there, available on social media and the internet? All right. Pero sa alcohol, drink moderately lang ako. Okay, good. Thank you. Thank you. Apo, ayan, may mga messages. Ayan. Basahin natin na lang dito mula kay Emily De Jesus Rojas. Thank you, Mr. Rafael Rosel, for sharing your story, waiting for the legalization of medical cannabis. Kay Lorgina Manalo, good morning, everyone. Thank you, Sir Rafael Rosel, for being with us, supporting the legalization of medical cannabis. Mula kay Ria, wow, thank you po, Sir Rafael. Hope maaprubahan na ang pagsaligal ng medical cannabis. Mula kay Vilma, thank you, Sir Rafael Rosel. We support the legalization of medical cannabis at marami pang iba. Dahil lang ating guest ay medyo sabi nga natin, personalities ho kasi, kaya nahahawa na kami ni Boss Richard dito. Anyway,
Yung boss, dun sa term naman ng ating ginagawa ngayong hindi naman masasabing pakikipaglaban, kundi pagbibigay linaw pa rin at pakikipag-ugnayan sa ating mga legislator at the same time. Ano na ba ang latest din sa ating technical working group at the same time? Yung sa Senado, tapos na ang ating mga Senate hearings, tapos na rin ang technical working group. At kino-consolidate na lang ang feedback mula doon sa technical working group at ipapa-proofread sa atin kung tama ba yung pagkakagawa. Preparatory sa pag-submit sa plenaryo. Sa Kongreso naman, mukhang sa November yata mako-convene dahil naka-prioritize yata sila sa budget hearings ngayon. Tapos magre-recess. Sa November, punta na sa technical working group sa Kongreso. Pero whatever it is, in the past 10 years na ginagawa, ito na, nangyayari na. Ito na yung realization. Ito na yung mangyayari. Sabi nga nila, Senator JB, ang kinakailangan lang dyan mabantayan at patuloy na ipaalala sa ating mga mambabatas yung kahalagahan din naman at filosofiya na ipinaglalaban ng inyong grupo. Ma'am Sakana Hopuls, ano ho ang latest na maibabalita ninyo sa ating mga nanonood ngayon at the same time, Doktora? Ayan, so we're happy to announce na finally, we will be celebrating our 10th year anniversary by November. It's a very intimate Thanksgiving na ceremony that we do every year. Ang ginagawa po namin every year is we gather all the advocates, especially all the patients, in a very intimate setup. Kasi po alam natin yung mga pasyente, hindi po namin sila pwedeng i-expose sa masyadong maraming tao. And then yearly, si Rafael, pumupunta rin siya doon every year. We pray for those na dati po naming pasyente na nauna na pong lumisa na hindi po nanaantay na ang pag-legalize ng medical cannabis. We pray for them and for their loved ones. And then we continue to strengthen one another, and sa ngayon, patuloy kami, with Rafael and with other fellow advocates, patuloy po kami na uma-attend sa iba't ibang forum, kagaya po nito, para patuloy natin na educate yung mga tao na gamot ang cannabis. Yun po. Yes, Lakay. Mga ilan ang pasyente? Marami po kaming patients. We're very unorganized organization. More or less, more than 100,000 yung patients namin from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kaya lang, mostly, ang nagagather namin madalas is yung pong nasa NCR area. Alright. May mga nagte-text tayo at sinasabi nung ibang nagte-text, ngayon lang sila nakakakita ng isang artista na akala nila mati ni Idol na pogi lang. Walang utak. Ito, sabi nga, sino yung unang doktor sa Pilipinas na gumagamit ng medical cannabis? Jose Rizal. Yeah. Ito si Jose Rizal Gomez, Yeah. nasa Batangas. Ngayon lang ako humanga sa isang artista, ay salute you, Mr. Rosel. Diba? Jose Rizal pangalan niya. Jose Wow Rizal. naman, thank you. Just standing for the truth lang naman. And nakita ko kasi kung paano nakinabang yung nanay ko. And I think everybody here deserves that chance na more affordable and effective medicine. Alright. UBD Guzman, DWBL. Good morning po. Sa nakita kong research dun sa Bauer Tech, Salamat Sir Edwin at Lakay dahil din sa inyo, syempre, at ibang mga taga-media ay naimbitahan ako rito. This is my second time. Bakit hindi mo encourage, Sir Raf? Kasi una-una, ang artista ang pinakamalakas na impluwensya, Pangalawa, sa nakikita ko itong medical cannabis, although hindi ko pa nakikita yung talagang realidad ng marijuana, But, mali yung connotation ko nung araw kasi wala akong alam. Sabi nila, pag pumayat ka, adik ka. Pag tumaba ka naman, buntis ka. Usually, ganun ang naririnig natin At ngayon naman, sa nakita ko, ang magaling na ginawa ng Bauer Tech, kasi nga, gagawin nilang capsule ito. So, walang chance na maging kalat to kung saan-saan. There's no chance na nakita ko po, alam niyo po, thankful ako kasi may ganitong klaseng kumpanya na pangangalagaan talaga yung medical cannabis. And Doktora, thank you. Kasi kung kaganyang kaganda ang resulta ng medical cannabis, siguro lahat hindi na mahiyang mag-expose para explain ito. At
Si Sir Edwin, nakita naman natin yung kanyang inisyatibo para isulong ito. Napakalaking bagay po. Ngayon, ang tanong ko lang naman po ilang porsyento na lang ang hihintayin? Kasi talagang nakakainip kung iisipin ko, tagal na pala nito, no? And yet, hindi ko alam. Madalas din ako sa Health Forum, pero siguro kayo lang po ang buhay na bayani na doktor. Kasi nga nakita ko yung inisyatibo ninyo. At yung ibang doktor kasi, ang iniisip nila, yung expertise lang nila, hanggang doon lang sila. Mga ilang porsyento na lang kaya hintayin natin. At saka Sir Raf, gawin mo pa yung lahat ng paraan na maitutulong mo for this. And thankful ako sa buong Bauer Tech Corporation. Yes. Thank you, ma'am. No? Ilang porsyento gusto naming isipin we're more than halfway of this advocacy. Gusto naming isipin na malapit na. Kasi malayo na po yung ating narating. No? With the current developments that we have 9 bills na nasa House of Representatives ngayon and we have 1 in the Senate, we are hoping na more or less, iniisip namin nila, Doc Shem, nasa 80 to 90% na tayo ng advocacy. At any point in time, maipapasa na po ito. And nakikita po natin yung latest, no, Doc Richard, yung latest result ng ating pong survey. Around more than 60%? 63% are in favor of medical cannabis. So kung makikita natin, no, ma'am, malapit na po. So kami gusto naming isipin 80% to 90% na. Hindi na natin pinagtatalunan, ma'am, kung gamot ito eh. Kasi originally, way back 10 years ago, no, Raf, o yun, marami pong cannabis users, not only for medical, also for recreational abroad, are even more, ano po, no? Okay, educated. Sa marami po nagsasabi nun. Madami po tayong mga advocates such as Sir Rafael Rosel and mga doctors, engineers, lawyers who are really in favor of medical cannabis. So tanggalin na natin yung ganyang pag-iisip, ma'am, no? Salamat kasi inamin mo na dati ganyan din yung ating pag-iisip. Kasi ako, nung nag-uumpisa, ganun din po ako dati. Kasi yun po yung kultura na ating kinalakhan. So tanggalin na po natin yan. It's already year 2023 and beyond. So talagang gamot po ang cannabis. Ang pag-usapan na lang natin, paano natin siya ma-regulate. Yun po. Yeah, last na lang po, Sir Richard, Doc Richard, would you mind to tell us ano pong mga sakit ang magagawa nitong medical cannabis na to? Pwede pong isahit nyo lang yung ilang mga problema. Kasi marami akong kilalang artista na might have the same problem. Thank you. Marami ako nabanggit kanina na ilan sa makaramdaman, maring tulungan, labanan ng medical cannabis. Kabilang na dyan, very common ngayon, simula nung nag-pandemic tayo, ang anxiety at depression. Ang dami nagkakaroon ng depression, marami nalulungkot. Wala naman dapat ikaw lungkot, pero nagkukulong sa kwarto, umiiyak. Iba nga nagpapakamatay. Ilang artista na sikat na mga personality, even sa ibang bansa, ang nakikita ninyong nagpapakamatay due to depression. Yan ay maring tulong labanan ng cannabis. Yung hindi makatulog, alas 3 na ng umaga, gising pa. Pagdating na alas 5, gising na naman uli. Masama sa kalusugan yan. They will get sicker kapag gano'n ang kanilang pattern. Yun ay natutulungan ng cannabis. At marami pang ibang karamdaman. Kabilang lamang yan doon. Thank you. Okay. Yung influencer, first time sa showbiz na ginagamit, eh? So, paano mo gagamitin yun, Raf? Yun. Going back to your question, kung bakit yung ibang artista or personally, hindi pa ako fully open up and try to influence people to research cannabis, isa sa mga dahilan doon ay dahil sa mga kontrata minsan, sa mga shows, may ethical clause. So, whenever I'm under a show, tapos may ethical clause doon, very, very careful din ako sa kung anong sinasabi ko sa media. Pero fortunately ngayon, wala naman kontrata. So, I think lahat ng mga artista, or karamihan ng mga artista, they already know the benefits. Hindi lang nila alam kung paano sabihin sa media or going openly about it because of the stigma nga. And because of the stigma, baka maapektuhan yung mga kontrata nila. Pero if that stigma were to go away at matanggal din yung clause na yon na
don't go against the mainstream narrative, I think there will be more celebrities, artists coming out about the safe use of cannabis and how it can help their health sa trabaho nila. Tulad ng sinasabi natin na maraming napupuyat, a better alternative to the chemicals to make you sleep is actually cannabis. And it's been proven abroad, and I think the effects of cannabis will benefit a lot of people in the industry dito. So I think it's just a matter of time. Pag naging legal yan or decriminalized, more people will talk about it, more people will come out, and definitely influencers and celebrities will be all over that case. I promise you that. Pati sa NBA, ito ay legal na. Lumaban si Mike Tyson, huling laban niya, sinabi niya siya ay nag-cannabis. Siya ay nanalo versus somebody who just recently retired, no? Siya ay nag-retire, magiging isang dekada na, ang ganda pa ng laban niya. Sabi niya, siya ay may cannabis. Sa Pilipinas, maraming atleta ang gumagamit ng cannabis. Pero bawal, di ba? Patago lang. Marami nagme-message sa akin, sabi nila, gustong-gusto nilang i-like yung mga post ko, gusto nilang i-share, kaya lang baka palagi silang mag-random testing at silang huhulihin. Pero maraming mga atleta, mga basketballista, maraming government officials ang gumagamit ng cannabis ngayon. Kailangan nila. Pero ginagawa silang violators, ginagawa silang illegal dahil sa batas natin ngayon. As soon as ito ay magiging legal, ang kanilang paggamit ng cannabis dahil sa kanilang medical na kondisyon ay magiging legal. Hindi na sila illegal. Government officials and athletes dito sa Philippines, maraming gumagamit, nagme-message sa akin as support. Hindi lang daw nila pwedeng i-share ang mga post natin. Nag-iingat lang sila. Boss Richard, yung sa mga sangkap ng cannabis, meron ba itong calming effect, yung pampakalma, pampamanhid, na bagay na angko para sa mga athlete na binabanggit mo? Kasi karamihan sa ginawa mo example ay mga athletes. Ano ang isa sa mga main ingredients ng cannabis na masasabing nagiging dahilan para doon sila mag-rely? Dr. Mucha, ano kaya naitulong nito kay Mike Tyson? Paano niya tinalo? Hindi naman tinalo kasi declared draw yung laban nila, no? Pero sa lahat ng viewers, lumalabas na siyang panalo eh. Ano kaya yun? Hindi niya, kalmado kaya siya? Hindi siya agitated? Mas nakakapag-decide siya ng tama? Ang ganda ng movement niya? Yung ibang atleta, mas relax daw siya, nakakatalon, nakakatakbo na maayos kapag nakakanabis. Wala yung factor na medyo may nervyos o mas kalmado sila sa kanilang paglalaro. Sa mga additional questions, pwede pa kayong mag-raise doon sa mga nanonood sa atin. Boss Richard, may hawak mo yung cellphone. May mga nagtatanong dyan siguro. At the same time, dahil tayo ay naka-live, hindi lamang po naman sa radio, kundi maging sa ating social medium. Sabi, grabe ka, Rafael Rosel. Pogi na, matalino pa. Kaya idol talaga kita. Sabi sana lahat ng artista tulad ni Rafael Rosel. Huwag na patagalin pa ang legalization ng medical cannabis. Maraming tao ang nangangailangan dito. Good morning daw. Salamat daw sa story mo. Kudos sa iyo. And so. Alright, si Rapi Rico. Hello, good morning po sa lahat. Kanina po nabanggit ni Sir Edwin sa ni Sir Richard na almost isang dekada na si Sir Rosel na sumusuporta rin sa medical cannabis na po. Sir, ngayon, alam ko po na pag kayo ang nagsalita sa mga celebrity, sigurado makahatak natin sila para suportahan na maisabatas ang medical cannabis. Sa ngayon po, ano pong hakbang ang ginagawa nyo? Meron po ba kayong ginagawang hakbang? In terms of work po or in terms of spreading the word about cannabis? Yeah, yes. I think kasi if I were to tell all the celebrities about cannabis, sa totoo lang, I think I'd be preaching to the choir. A lot of them are very, very informed about cannabis and they know the medicinal benefits of it. They've been to Thailand, they've been to Amsterdam. Actually, can I share a story sa first time ko sa Amsterdam? So, pumunta kami ng kapatid ko sa Amsterdam. Ang unang pinuntahan namin was a pub. Nagpapalabas sila ng World Cup nung time na yon. At sa loob ng pub, puro usok ng yosi, puro amoy ng alak. At tuwing nagsuscore yung kalaban, halos nagkakaroon na ng
nagiging rowdy sila, so halos nagkakaroon na ng away. So, ang baho, iba yung atmosphere, very violent yung reaction nila. So, if you imagine a movie, tingnan mo yung paligid ng ganyan sa isang camera, makikita mo very violent yung atmosphere at very competitive. So, by same football match, lumipat kami sa isang coffee shop sa Amsterdam, kung saan namin nakita mga estudyante na magkatabi, supporting different teams. Pero yung usapan doon is, kapag nag-score yung team mo, ako magro-roll sa'yo ng joint mo for celebrating the goal. Makikita mo there are people playing board games sa coffee shop. Makikita mo there are students studying. Makikita mo mga strangers nagbabonding. So again, if you pan a camera, makikita mo kung gaano ka-peaceful yung environment. So just from those two pictures alone, makikita mo talaga yung difference between the two substances. So, yun nga, telling people this story, I hope that you can see the better picture of cannabis at sana mawala na rin yung mga stigma. Kasi usual yung stigma na yun ay galing kapag hinalo mo ang cannabis sa ibang droga like alcohol. Doon nagkakaroon ng mga sakit, doon nagkakaroon ng headaches or nagsusuka at napapraning sila, which would normally happen din if you just drank alcohol alone without the cannabis. Again, if I were to preach to the celebrities here, they all know na it's medicine for you. And like you said, like the NBA players or the PBA players or our athletes, they're also informed about it. And I wouldn't be surprised if they use it for their ailments, for their pain, for their concentration, for their quality of life. So, I don't think it would make much difference if I told them. Follow up ko lang kasi kayo bilang celebrity nga, hindi lang siguro artista ang kaya niyong hikayatin eh. Maging ang yung mga idol, uma-idolize sa kanya, sigurado makukuha niya eh. Yes, I would love to support more events like this. Whenever Ms. Donna Bell invites me, I go naman, even this event. Thank you so much for having me here. It's an honor to speak the truth about cannabis, and I think it would benefit the people if we had even more platforms like this where people can share their experience and give more information about the cannabis. True information, not hearsay. Ayan, if I may add, no, tama po, si Rafael, there was never one invitation na hindi siya pumunta. We've been advocating for the past 10 years, pag kailangan, like the other day when from Bauer Tech, Ms. Karen told me to contact him, so I immediately messaged him. And very passionate siya sa advocacy. Going back to kanina, gusto ko ring mag-add na yung influence. Actually, hindi lang si Sir Rafael Rosel ang aming actor or celebrity advocate. We also have, I guess, pwede ko itong sabihin kasi it's all over the news. Lumabas naman sila ng kanilang public advocacy din. Miss Aiza Ziguera, Sir Aiza Ziguera, sorry, I stand corrected. Aiza Ziguera, Angel Aquino, of course, our very own Louis Mananzala, and many other celebrities. Yung ibang mga friends din ni Rafael, pero hindi ko yata pwedeng sabihin kasi meron silang may contract, right? So, sa actors and celebrities, we don't have any much problem when it comes to advocating for medical cannabis kasi they have the resources po. So, nakakapunta sila sa ibang bansa wherein legal ito. And nakikita naman nila like what yung na-experience ni Rafael, no, na very beneficial siya. And I'm sure hindi manggagaling kay Rafael, but I know a lot of celebrities who are using it dahil sa daming puyat. So, for quality sleep, they really use cannabis to have a quality sleep para pagkising nila, may shooting sila ulit, may press con sila ulit. So, madami. So, madami rin akong kilala. And also to add to that, throughout the 10 years na nag-uusap tayo, I also go to the province, nagsasurf ako doon, and I explore different venues na pwedeng puntahan. Even if you talk to the children, even if you talk to the senior citizens sa province, they know that it's medicine. So it's very surprising talaga. I mean, ako kasi when I go somewhere, I always make sure that cannabis is brought up or medicine is brought up para ma-introduce ko yung advocacy ko. And surprisingly, sa mga provinces, they're all informed that it's medicine. Ang galing niya eh. Sa pagpunta ko rin sa mga ilang bundok na kung saan merong free growing ang cannabis. Yung tumutubo lang, damo nga yun, tumutubo lang.
kausap ko yung mga matatanda, ginagamit nilang gamot sa kanilang mga anak, sa kanilang sarili, sa kanilang pamilya. Never sa usapan namin ang lumabas yung term na addict. Addict sa marijuana. Nagwala dahil sa marijuana. Wala. Ang pinag-uusapan namin talaga ay gamot. At kahalubilo ko ang mga tao, isang barangay na nakatira sa ekta-ektaryang marijuana. At wala sa kanila nagwawala, walang galit, walang masama ang tingin sa akin, wala naghabol ng itak. Lahat sila kalmado. Nagkatay ng manok para ipakain pa sa akin sa gitna ng bundok dahil walang kainan doon. Ganon sila kabait, ganon kakalmado. Yun ay isang lugar na punong-puno ng marijuana, bundok-bundok. Follow up So, lang ako, sir. Maidagdag lang natin doon kay Boss Richard kasi binabanggit niya yung comparison doon sa pagtatanim sa mga probinsya. Si Ma'am Sara Uitingban Cruz ay galing din sa ibang bansa at taniman talaga. At yan talaga yung nangalaga ng taniman. Paano niyo ngayon na i-compare yung nagiging movement ng ating mga kasama sa Kana hopefuls at the same time dito sa ating ipinaglalaban na legalizations ng cannabis? Yung cultivation, well, first of all, kailangan muna natin, we're very close to, like Doc Donna said, 80-90%. Once that goes through, susunod naman natin, kailangan i-accept sa society is growing plants is also okay. Kasi, sorry, hindi mo ako pinrepare for this. But I was happily sitting in the audience. Journalist. No, it's fine. So yeah, yung question mo about cultivation. So yan naman yung next step. Kasi there are, I think ang concern ng government natin is security, yung access ng public to plants. So pag alam nila na meron ng mga plants na nakatanim dyan, ang susunod naman nilang concern is, pag nagkaroon ng access yung public and, kukunin nila yung plants, use it for their own purpose, na hindi medical. But then that's, yun ang purpose, the whole purpose of regulation. So from the get-go, pagka-approve pa lang nito, when we develop the regulations, kailangan ma-address natin lahat ng possible concerns ng lawmakers natin and concerns ng public and maisama natin yan dun sa implementing rules. Thank you, ma'am. So may mga additional questions pa tayo? Sir, good morning po. DWBL sa ngalan po ni Juby de Guzman and Margo TV Philippines. Sir, gusto ko lang i-share yung cannabis. Kasi dati po akong atleta. Isa ako dati sa Armed Forces of the Philippines. Namin ko itong cannabis ay gumamit din ako. Kasi sa katunayan, nervyoso ako sa takbuhan. Pero kung ginamit ko ito, laging kalma ko. Ako po'y nanalo sa 400 low hurdles. Naging champion kami doon sa overall sa AP. Ginamit ko rin po ito sa National Open sa buong Pilipinas. Nag-champion din ako sa 400 low hurdles. Dahil po yung cannabis, sabi ko nga po sana open ng ating gobyerno sapagkat ito'y gamot talaga. Nakakagaling sa mga hika, sa mga nervyoso, etc. Pero kung ito yung open po sana napakaganda. Maging champion ka sa national team. Yung tinig ko po ito, noong that time patago. Bata ko. In-announce nila, 400 low hurdles men, final. Ako, nanginginig ako. Pero yung tinig ko to, naging relax ako. Sabi ko, lagi akong third place, second place lang. Pero yung ginamit ko to, wala ko Ayaw, Mark. Get set. Boom! Relax ako. Last 300 meter, nangunguna sila. Last 50 meter, doon ko binomba. Nanigas sila. Ako, relax ako pagdating ng finish line. Kaya nanalo ko sa 400 low hurdles. Yun po ang laro ko. Hindi, ginamit ko po ito sa larangan ng sports. Hindi ko po ginamit sa mga, kundi, ang tama po talaga nito ang drugs. Aminin ko po sa inyo, ang tama ng cannabis, hindi naman talaga masama ito Sex trip, food trip, at sound trip lang po ang tama nito. Sa totoo lang po. Totoo, di ba, sir? Wala na yung una. I-share ko lang po ito dahil
ang cannabis dapat Ayan. ilang taon yun ang pinaglalaban to, 10 taon na ba? Dapat po sa gobyerno natin, matulungan po tayo. Dahil itong cannabis, delikado sila. Maraming gamot sa mga may sakit. Doc Di ba Richard, po ba? wala bang pinipili Salamat po. pong edad at the same time kung sakaling kailanganin yung medical purpose ng cannabis? Pwede ito mula sa pedia, mga bata, mga sanggol. Siyempre, depende sa dosage. Pwede rin siya sa 100 years old. Sa 101, ewan ko lang. Kasama ito, walang age limit. Yung yung dosage lang nagkakaiba. At saka yung form, either oil or capsule, pwede nga suppository yan, pwede nga spray. Depende sa pangangailangan ng pasyente. Doon lang sa proposed Senate bill at House bill, hindi kasama ang plant in its raw form. Hindi kasama yung bulaklak na hihit-hitin base doon sa mga proposed bill. Ibig sabihin, sa ngayon, medical talaga siya. Oil, capsule, tincture, yung mga ganun lang siya sa ngayon. Marami po ang pwedeng matutulungan nito. Turning it into oil, ang tanong dyan ngayon, paano? Paano dudurugi yan? Paano ipoproseso? Capable ang PowerTech? Yun ang napakagandang katanungan yan. Dahil ang alam natin, ang bulaklak ng marijuana, papatuyuin, iro-roll at hihititin. Yun ang raw form niya. In fact, sa Israel, 95% ng prescription is in the form ng sinisigarilyong marijuana. Ang kanilang control dyan ay doon sa variety ng marijuana, ilang THC percent ang nandun, ilang CBD ang nandun na percent. Sa PowerTech, ang gagawin natin is extraction. Yung mula sa cannabis buds, flower, i-extract siya, gagawing oil. Full spectrum oil yan. Pero hindi tayo natatapos doon. That is 1 out of the 7 na kaya natin gagawin sa PowerTech. We can do as far as isolation of specific compounds. Kung kailangan ng isang tao para sa kanyang sakit ay itong porsyento, ganitong milligrams ng ganitong compound, kaya natin gagawin yon, ilalagay sa kapsula or oil. Kailangan naman niya ganitong porsyento, itong ilalagay natin sa kanyang capsule or oil. Hindi na siya full spectrum, pwedeng broad spectrum, pwede siyang isolate ang gagawin natin sa kanya. Ang gusto naman iba, may amoy cannabis, which is yung terpenes. Pwede natin i-extract ang terpene at pwede ko ibabalik uli doon. Pwede namang hindi ko siya ibabalik doon para walang amoy marijuana or may amoy marijuana. Or amoy saging, amoy mangga, or amoy bulaklak, pwede natin gagawin yan doon. Whatever is needed, base sa formulation na may approve. Grabe ka high-tech ang PowerTech, no? Kita ninyo kaya naitanong ko kasi nakita ko rin Nanggaling ako dun Anyway, sa mga kasama natin, baka may mga karagdagan pa kayong katanungan, open pa rin ang ating table for questions. Yes, Yobi. Kasi kanina po, medyo nagkulang kami na isang lista. Yung artista, kasi gusto lang nating, hindi naman natin mamasamain. Malaman lang natin yung correct name nila, ma'am. Please. Yung 3 artista na nagkagaya rin ni Sir Raf. Tapos, for the record naman to. Tapos po, nakikita ko noon pa pala marami ng fake news. Can you imagine, sabi nyo, yung surrounded kayo by good news, di ba? Na ang medical cannabis is for the needy, the sickness, di ba, Doc? Pero it turns out to be mas malakas yung fake news, no? Nakakahiya nga po kasi taga-media rin ako, pero bakit ganun nga yung na-capture ko? So ibig lang sabihin, ako aminin ko na kulang ako sa research. Kasi kung nag-research ako, hindi ko siguro gagayahin yung mga comment nila. So, it's time to be corrected. Okay, thank you ma'am, no? Kasi ang maganda, nare-realize mo yung mga fake news na mga na-absorb mo from the past. So, una, balikan ko yung unang question mo, who were the celebrities na talagang sumusuporta sa amin. We're very thankful, no, sa mga fellow celebrity actors. Si Miss Angel Aquino, si Sir Aiza Sigera, and then si Ma'am Louie Manansala, ayun po. And then, marami pa po, no? And, ano po yung isa pang question mo, ma'am, kanina? Yung mga fake news?
Ganun naman po kasi talaga yung kalakaran. Basta negative ang pinagkakalat mo, mas madali talaga siyang umingay kaysa sa katotohanan. However, kaya po tayo lumalabas ngayon, no, para po ipalaganap natin yung katotohanan, yung good news about cannabis. With the technology right now, gusto kong sabihin, no, yung kanina nabanggit ni Sir Edwin na parang ano ba yung pinagkaiba ng advocates sa Pilipinas, ang Kana Hopefuls Incorporated, as compared mo to other advocates sa ibang bansa. Kasi po, like ako po, nabigyan ako ng pagkakataon, no, na mag-join ng International Medical Cannabis Forum. At doon nga po sa International Forum, nare-represent ko po yung Pilipinas, specifically yung Kana Hopefuls Incorporated. So, ang maganda po dito, no, sa Medical Cannabis Forum, regardless of age, regardless of nationality, if there's one thing in common na meron po kami, yun po yung pagmamahal sa mga pasyente. Pagmamahal sa mga mahal namin sa buhay na may karamdaman, kagaya ko po, no, meron po akong anak na meron pong epilepsy, intractable seizure, kaya yun po yung naging dahilan, kaya po napunta po ako sa advokasiyang ito. And nung na-meet ko po yung fellow advocates sa iba't ibang bansa, from the US, Germany, Thailand, and marami pa pong bansa, isa lang po yung aming talagang napagtanto, no, na talagang yung pagmamahal sa pasyente ang talagang nagtulak sa amin para lumabas at mag-advocate po sa very controversial na halaman na to. So, yun po. Kanina napag-usapan natin ito sa mga atleta. Salamat sa na-share nyo na ito yung nagamit mo. Nung nakalipas na taon, ang Bauertech ay nabigyan ng chance na to sponsor, to be the major sponsor ng isang basketball team. Hindi kasi sabihin ko ano yan. Ang binigyan ko sila ng Pro Nitro Light, which is ginamit ng mga athlete para endurance, performance, may weight loss pa sila. Ngayong taon na to nililigawan tayo. Hindi kasi sasabihin ko ano to, isang liga. Sabi ko, baka matakot kayo do sa product na sponsor. Ipapainom ko rin sa team. Ano daw ba yon? Pinakita ko to sa kanila. Kita niyo? Ito pinakita ko sa kanila, pero they still want to meet me. Anyway, so we have to wrap it up, mga kaibigan, dun sa mga... Si Rosel baka may... Yeah, just to add to all the fake news and yung mga information na umiikot dyan. Siyempre, bago namin pinatry to kay Mami, kami rin magkakapatid, nag-aral din kami tungkol sa cannabis aside from going to Amsterdam sa Cannabis Convention doon noong 2011 na 2012. Pero in addition to that, nag-study din kami sa online course ng Cannabis Training University. Ituturo sa inyo dyan lahat ng kailangan nyo malaman, from law to planting to extraction to the various ailments na pwedeng igamot ng cannabis. And eventually, magkakaroon din kayo ng diploma. So with that said, na may information or Cannabis Training University online like that, and then looking at the future na sinasabi nyo na 90% or 80% na tayo there to legalize cannabis, a good idea would be to study cannabis, because if it gets approved, it's going to be a big industry here in the Philippines, and of course, it's going to create job opportunities for people who already know about cannabis. So maybe that can encourage people to research cannabis and further study yung mga benefits ng cannabis. Ang ating suporta sa advokasya ng paggamit ng medical cannabis sa Pilipinas ay ang ating pangako. Ang gawang Pinoy, imbensyong Pinoy, kapag dinistribute sa Pilipinas, will be approximately 90% cheaper na mag-i-import tayo mula sa ibang bansa. Kaya ng Pilipinas mag-grow, kaya ng Pilipinas gumawa. Kung ikukumpara sa gawang abroad, dadalhin dito pagkarami-raming buwis pa ang pagdadaanan yan. Pagkadami-daming middleman ang kikita dyan. Kung gusto natin, yung local growers, local farmers, local manufacturer to be distributed locally. 90% approximately ang cut down sa cost natin. At dahil mababa ang cost natin at very high ang technology na gagamitin natin, ito ay ipapadala natin sa ibang bansa, lalo na sa Europa. Negotiations are ongoing. Discussions are ongoing. Ito ay para sa pagpapadala ng magiging cannabis, medical cannabis mula sa Philippines papunta sa Europa. Dahil nakikita nila
ng ating capability sa Philippines to do this is far better than sa mga ibang bansa sa Central America na kasalukuyan nagpapadala ngayon sa Europa. In terms of standards, mas mataas tayo. We will be able to comply with EU CGMP or Certificate of Good Manufacturing Practice na pang-EU, hindi pang-Philippines, hindi pang-US. EU CGMP ang kaya nating i-comply. Ang presyo sobrang baba. Yan ay makakatulong sa gobyerno ng Pilipinas pagdating sa buwis. We are estimating local taxes sa Philippines, no? By year 2030, annual taxes of 40 billion pesos taxes by exporting sa Europe. And to just add just a little bit spice to that, sir. Noong 2015, may kilala akong team na pumunta dito galing Europe at nakakuha sila ng seed na galing sa bundok natin sa Cordillera region. At dinala nila yung seed na yun, some samples sa Amsterdam and some samples sa, I think it was Spain. Tapos pinatubo nila yung local seeds natin sa controlled environment, sa isang tent. At yung mga experts, both in Amsterdam and Spain, said that we have one of the best sativa plants that they've ever seen. Perfect nodes, perfect spaces between the nodes and the grow sites. Kaya sana ma-preserve natin yon at eventually magawa natin ng breeding yung seeds with other seeds from different countries. So yeah, just saying na yung quality natin dito sa Pilipinas, it's one of the top in the world talaga. Napakagandang balita niyan. Bauertech is a pharmaceutical company. Tayo ay mayroong cultivation sites. 3 ang cultivation sites natin. Isa sa Region 1, isa sa Region 2 at Region 3. May kakayanan tayo mag-cloning, may kakayanan tayo mag-tissue culture, at may mga kasamahan tayo na eksperto pagdating sa pagpapabuti ng binhi ng halaman. We have done that already with other plants at kaya natin gawin yan sa cannabis. Thank you for that. Napakaganda nun. At saka, Boss Richard, yung sinasabi mo na dumating ang mga pagkakataon na yung marijuana sinusunog, hinahabol ng sundalo, pinapatay yung marijuana, ngayon pakikinabangan pala natin. Ano? So with that, mga kaibigan, maraming salamat po. Nakaraos na naman ang isang oras nating Media Health Forum for this episode. Unang episode natin for this month of October. Sa ngalan po ng Bauertech Corporations, ni Boss Richard Dixon Gomez, ng aming President Rigel Gomez, at lahat ng mga bumubuo ng ating kumpanya. Maraming salamat. At ako po si Edwin Eusebio, kasama si Lakay Rolly Gonzalo. Lakay! Yes. Wala akong sabi. Only thank you. Tinatanong ka namin, ayaw mo nung magsalita. Parting words daw, sabi ni Dr. Donabel. Ayan. I-appreciate mo na lang. Maraming salamat po mga kaibigan. Good morning.